Holy Spirit of God. In Jesus' name, amen. So let's call our Pastor Jonathan for our preaching of God's Word. Magandang umaga po. Good morning po. Salamat sa Lord dahil hindi maulan at tayo ay parating na maayos naman sa church. Sino ba rito ang binabaha? May binabaha na ba? Wala tayo. Si brother rin mataas daw yung lugar nila. And tumutulong bubong. And we thank God sa umagang ito. And today is Father's Sunday o kahapon, no? Kahapon ba? And most churches celebrate Father's Sunday today. Pero nauna na tayo. Last Sunday, we already celebrated the Father's Sunday. So, lahat ng mga tatay, i-recognize din natin later on, and we have some token of appreciation sa mga nagsitalang mga tatay. Okay. And this morning, I will be continuing yung study natin sa Book of Acts. Alam niyo po, magandang aralin ng Book of Acts kasi nandito po yung history ng progress ng church. And it started in the Church of Jerusalem. And when the Spirit came and to finally dwell among every believers. Kasi before, the Holy Spirit does not dwell permanently. Nag-dwell upon lang sa Old Testament, ganun ang movement ng Holy Spirit. The Spirit will dwell upon the men of God. But Jesus promised that when the Spirit comes, sabi ganun, He will abide with you forever. So, and that commenced the formal launch of the church sa Acts chapter 2 during Pentecost. And it was a day of celebration, and at the same time, very jubilant ang lahat because the Holy Spirit, the God's presence finally will be with us. Okay? Now, we will read kung chapter 3, verses 1 to 10, although I plan to discuss the whole chapter, and then we will learn from this passage again. So, can we all stand up as we read the book Acts chapter 3, verses 1 to 10. Okay. All together, basahin po natin. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo, may tinatawag na pintuang maganda. Ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-aasang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay
kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makita nilang siya ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa pintong maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyayari sa kanya. Ama, kayong nawa ang gumabay at bigay sa amin ng pangunawa sa magitan ninyong Santong Espiritu as we study your word. Kayo, Panginoon, ang aming luluwalhatiin at dakilain. Kayong siyang kumilos at mangusap sa amin. Sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Una po tayo lahat. I will be discussing about the miracle and the message of hope. Ang himala at ang mensahe ng pag-asa. Now, ano ba ang mensahe at ng pag-asa? Of course, we all know the message of hope is the gospel. Amen? The gospel. Ang gospel, ito yung tinatawag na mabuting balita. Sabihin nyo nga, mabuting balita. Sa English yan ay gospel. Ano sa English? Gospel. Yan, mabuting balita or gospel. Pareho lang po yun. Bakit ito mabuting balita? Kasi tayo po ay may pag-asa na. Ang sangkatauhan ay mapapahamak tayo sa kasalanan. Subalit pinagdala ng Ama si Jesus upang siya magbayad ng ating kasalanan. Out of His love, He sent His Son to die for us. And so, because of Christ's death, we can receive forgiveness and eternal life. If we will trust Him. And that's the message of the gospel. Ang ebanghelyo po ay nagsasabi na tayo ay may pag-asa na para mapatawad sa kasalanan at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. If we will trust the Lord Jesus Christ, who died for our sin and rose again from the dead. Now, ito pong mensahe ng pag-asa, dala-dala po ng bawat believer. If you are a believer of Christ, taglay-taglay niyo po itong mensahe. You don't have to go to seminary to carry this message. Every believer carries this important message. No matter how young or how old you are, hindi rin po yun ang tinitingnan. As long as you carry the powerful message of the Word of God, then you can be God's instrument in bringing hope to the lost. Now, let's go to the first point. So, the miracle and message of hope. Dalawang punto lamang po ang aaralin natin dito. The first point is the miraculous healing or ang makahimalang pagpapagaling. So, we will check here. First, under that topic is the hopeless man. Yung taong walang kapag-apag-asa. Alam po ninyo, hanggat buhay tayo, may pag-asa. Tingnan nyo nga yung katabi mo kung puno ng pag-asa yung kanyang larawan ba siya ng puno ng pag-asa? O minsan, tayo yung tipo ng tao na konting bagay lang, nangihina ka, konting problema lang, nalulog mo ka agad, konting sigalot lang, madali tayong mag-give up. But you know what? God gave you already the victory when Christ died on the cross. That is why we can actually say we are victorious in Christ because we have overcome through Christ our greatest enemy. And what is our greatest enemy? Death, sin, Satan. All of this were overcome by Christ when He died on the cross more than 2,000 years ago. Ibig sabihin, there should be no reason for every believer to live a hopeless life. Walang rason para mabuhay ka araw-araw na parang malungkot, walang kapag-apag-asa, parang yun na lang ang buhay mo. You know what? It is possible for a Christian, even if he is already a victorious one, it is possible for a Christian to live under defeat.
to live a defeated life. Bakit? Pag hindi po ninyo inunawa yung mga ginawa ng Diyos para sa inyo. It is possible that although you are a victor in Christ, but you live every day a defeated life. Why? Because we fail to understand the victory that God has already given to us. Matagumpay na po tayo dahil kay Kristo. Ang kailangan lang natin gawin, ipamuhay yung tagumpay na ipinagkaloob sa atin ni Kristo. In other words, sipin ninyo, pinatawad ka na ng Lord, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, at pagkatapos, sinasamahan ka pa niya ng kanyang presensya through the Holy Spirit. How can a person who claims to be a Christian live a defeated life? That's very impossible. The only way for a person who claims to be a Christian to live a defeated life ay pag hindi po naunawaan itong mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. In fact, tingnan niyo sabi sa may Ephesians chapter 1, verse 3. Gaano tayo ka-blessed as a Christian? Sabi sa Ephesians 1 verse 3, Blessed be the Lord, the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. All of the spiritual blessings are fully available to every believer. And yet, it's still possible for a believer to live a defeated life. Now, if you are a believer, you have hope. Sabi mo nga sa katabi mo, if you are a Christian, you have hope. Ikaw ay may pag-asa. Okay? May future ka. Meron kang magandang future. I'm not talking as a prosperity preacher here. But definitely you will have a good end if you are a believer of Christ. Diba? The ultimate good end that we are longing for will be heaven. Now, dito sa first point natin, the hopeless man, ang taong walang pag-asa, siya po ay isang lumpo. Sabi sa talatang 1, minsan napunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Kasi ang mga Hudyo, meron silang oras na schedule ng pananalangin. Ang clock, 12, 3, and then sa hapon din, meron din po sila. Usually, meron silang ganong routine. Daily po yun, ano? And at times, they would go to the temple. Yung temple during that time was built by Herod kasi winasak po ng Babylonians yung temple na tinayo ni Jesus. And the only part of the temple that was left probably by the Babylonians when they invaded and destroyed Jerusalem 586 BC was the eastern portion of the temple. Yun na lang po ang natitira. Na kung saan may mga haligi po yun. Mga haligi. Mga pillars. Ang tawag po ron ay Solomon's porch. Porch means yung parang haligi. Kaya nasa picture natin sa may background yan. Ayan. Yan ang picture ng Solomon's porch. May mga haligi po yun. Now, dito sa may portion na ito, sinasabi itong Solomon's porch, ito lamang ang naga nung winasak ng Babylonians ang temple. Although may nagsasabi totally winasak, pero a historian by the name Flavius Josephus, ito po'y mga kaedad din ni Kristo, contemporary ni Kristo, historian siya during that time. And hanggang ngayon yung mga historical books niya, writings niya, ay nagiging reference natin to check if some claims in history are accurate. So ito pong si Flavius Josephus, sinulat niya po na sinasabi niya sa writing niya na ito pong Solomon's porch ay nanatili, hindi winasak ng mga Babylonians sa reason.
At doon po nung ginawa ni Herod the Great, nirebuild niya yung temple, pinalaki niya pa, kasama po yung portion na yun. At doon sa portion na yun, doon madalas nagagana ng mga tao may dilim. Malaking lugar po yun, may mga haligi, kabilaan, tapos lahat ng mga tao doon sila tumatambay o doon sila nagpupunta kasi mainit, pag mainit sa labas o umulan, daily day shade. Doon po sila lahat, yung mga, usually mga Gentiles, kaya mga, meron po 3 gate yan. Yung eastern side of the temple. At sa eastern side of the temple, sinasabi nga rin sa biblical prophecy that the king, the coming Messiah, will be coming down and will be on that portion sa eastern side ng temple. Now, I'm talking of some prophecies here and some symbolisms na involved sa Old Testament. Now, during the time of Christ, dito rin po sa Solomon's Porch, madalas nangangaral si Kristo. Now, itong taong ito'y walang pag-asa. He is already 40 or it's been 40 years na siya ay nandun, dinadala lang palagi doon para mamalimos. At parang wala na nangyayari. Somebody said na nandun na rin siya during the time na buhay si Kristo ay hindi ko pinapako and nakapakinig na rin siya ng pangangaral. But for some reason ay siguro hindi na-respond then. Kaya hindi mo nagpapago ang buhay niya. Indeed, it is a hopeless life for a person to live and continue to ignore and take things for granted yung mga sinasabi ng Lord. Wala ho siguro pinaka-hopeless na tao, kundi yung mga taong wala si Kristo sa kanyang puso. Yun ang pinaka-hopeless na tao. You can be rich, you can have everything that you want in life. You can achieve everything that you dream of. But if you do not have Christ in your life, you are a hopeless person. Because the only hope that we have is Jesus in this hopeless world. Verse 2, kapintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda o beautiful ang tawag nila sa ganyan. Siguro kaya pinaganda kasi ni Solomon yun siguro. I don't know. Probably one of the reasons kaya hindi sinira ng Babylonians yung portion yun dahil maganda siguro tingnan. We don't know exactly. But later on, winasak din eventually ng mga Romans yan. Noong AD 70, winasak po ng mga Roman soldiers through the leading of General Titus. Winasak nila ang templo at nung pinrapisa ni Kristo, walang batong maiiwan sa ibabaw ng kapwa niya bato. It actually prophesies the destruction of Jerusalem. So yung temple, walang temple eh. Hanggang ngayon walang templo of Israel, by the way. Since AD 70. Now, sa pintuan na to, sabi nga may isang lalaking lobo mula man ito'y isila. 40 years old na itong tao na ito at walang nangyayari. Nasubukan niyo na maghintay ng matagal. Na siguro nagpe-pray itong tao na ito at ang ginawa niya, doon na lang siya sa templo para makapray na rin siya. At the same time, makahingi ng tulong. Mabait naman yung mga tao. Bago pumasok sa templo, pag may nakikita silang tinutulungan nila. So, regular na po ito na mainstay. Sabi nga nila, mainstay na siya dun sa may beautiful gate ng temple. At doon ay palagi siya nililiwan. Dinadala ito sa templo araw-araw pang manlimos sa mga taong pumapasok doon. It's a hopeless situation. Hindi lang siya, kasi sa mga nakikita kong picture, nakaganon pa siya, minsan nakaupo mga paintings. Pero pag sinabing lumpo, talagang nakahilata ito. At talagang nakatingin na lang. Kaya nga binubuhat na lang siya. Verse 3, nang makita nito, sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya humingi ng limos, sabi. Limos, nakita nila si Pedro at si Juan.
Limos. Ewan ko ba naman bakit ang daming hihingan niya ng limos. Ito pang dalawang apostol. Yeah? Eh sabi ganun ni Pedro at saka ni Juan, naku, parang nakakapligay ng hihingan dahil wala ko kaming pera. Diba? Typical na po talaga sa lingkod ng Lord ang walang pera. Sabi rito, nang makita nito si Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay humingi ng limos. Dahil pilit niya, napagtawawa niya, kahabag-habag siya. So naglilimos na lang siya ng konti sa mga tao. Naglilimos na lang siya ng habag. We don't know exactly what happened, why during the time of Christ. Siguro nadadaanan siya ni Kristo or dahil sa sobrang dami ng pinapagaling ni Jesus, it might be that it's not yet His time to be healed. And so, probably He was praying, Lord, kailan kaya ako gagaling? Siguro gagaling na lang ako pagka namatay na ako. Diba? But He is still longing and clinging to that hope that He is going to be answered sa kanyang panalangin. Now, next is the holy man. Una, the hopeless man. He was a crippled man since birth, 40 years. And he's begging for alms. And then, next is the holy man. When I said holy man, mga pinili ng Diyos. Mga sanctified. Every believer are saints. Or if you can actually say to every believer na kayo ay mga banal. Alam niya? Every believer can actually be called holy men and women of God. And you will not be theologically wrong when you call Christians that way. Kasi lahat tayo ay mga pinili ng Diyos at inihiwalay. We were, sabi nga ng Biblia, we have been transferred from death to life. Tayo ay mga pinili at inilipat na mula kamatayan patungong buhay. So, it is proper and theologically correct also to call every believer holy men and women of God. Kasi yung konsepto ng holy o yung banal or yung sanctified is we are separated for God. Iniiwalay na tayo ni God. Kaya tayo mga believer, hindi na po tayo para sa mundo. Don't try to fit yourself in the world because you will just find it uncomfortable. And it will be inconvenient to your soul to try to fit your life in the culture of this world. Minsan may mga Kristiyano ganyan, pinipilit niya magmukhang sanlibutan, pati ginagawa ng sanlibutan, para lang masabing hindi siya OP. But you know what? You don't have to be like the world when it comes to the way you live. Just follow Christ. Because that's our calling. God calls us to holiness. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5. And all of us were made holy by the blood of Christ. Mga banal po tayo kay Kristo. Sino-sino sila? Si Pedro at si Juan. Tinitigan siya ng dalawa. At sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Siguro itong namumulog ng lilimos ito, nakagana na lang, limos, para may marami siya, limos po, maawa ko kayo. And then sabi ni Peter at ni John, tingnan mo kami. At nung nakita niya yung dalawa, sabi sa verse 5, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya ay lilimusan. Marahil, wala na siyang inisip kung hindi limos na lang ng limos. Marahil, hindi niya nakilala itong dalawang disipulo ni Kristo. Parang sinasabi ni Pedro dyan, uy, hindi mo ba kami nakikilala? Mga lingkod kami ng Lord. At siya ay limos pa rin ang iniisip. Verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya ko ibibigay sa iyo. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
mas higit pa pala sa inaasahan niyang limos at ibibigay ng mga alagad ni Jesus sa kanya. Sana ganun din tayo bilang mga believer, di ba? Every day we would see people, beggars, and I know some of you would give alms to them. Ako minsan ang ginagawa ko pag may lumalapit sa akin, binibili ko ng pagkain. Kasi nasa batas po natin, bawal ng limos. Nasa batas po yun, by the way. Bawal magbigay ng pera sa mga pulubi. Kaso, hindi alam ng marami. Continuous pa rin yung magbigay. So, ang ginagawa ko madalas, I would buy something to eat. At yun ang ibibigay ko sa kanya. But you know what? If practice mo po yung magbigay ng limos as a Christian, magandang work po yun. That's a good work. Why not give something better to people? Hindi puro barya, hindi puro something lang. Why not share to them the gospel? It will save their life. It will rescue their souls. The gospel is the best gift ever we could give to people. Lalo sa Father's Day ngayon, di ba? So, yung mga tatay, ang pinakamagandang bibigay sa mga tatay nyo kung hindi mo siya believer is the gospel of the Lord Jesus Christ. The message of hope. The message of salvation. So, anong ginawa nitong si Pedro? Ginawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bumumbong ng lalaki. Immediately, nagka-receive ng lakas at gumalay, nakatayo sa sarili niyang paa. The disciples were commissioned by Christ, particularly the mga apostles. As what Hebrews chapter 2 said, they were commissioned by Christ with power to do great things, miraculous works, and signs and wonders. Kaya part po ng kanilang ministry yun. Bakit kinakailangan nila mag-perform ng mga miracles sa mga tao? Para makita ng mga tao na itong nakikita nilang madalas na followers ni Kristo ng mga alagad niya called apostles were also empowered by their Lord to do what their Lord does. It's a sign of confirmation that they were also sent by Christ. Kaya nung sinabi ni Kristo sa John 20:28, sabi, as the Father sent me, so sent I you. He was talking to the apostles. And when He sent them, He also empowered them to do miracles. Now, may mga tao na nag-claim na pag-perform siya ng himala. But you know what? In reality, it is God's mercy that grants the healing to the people. Remember Apostle Paul, at times nakapagpagaling si Apostle Paul, lahat ng sumaling sa dulo ng kanyang damit, gumagaling. Pero magtataka kayo, yung kanyang thorn in the flesh, hindi niya mapagaling-galing. So having the spiritual gift of miracle working does not necessarily mean they can heal every sickness. They have to ask God to give them the enabling to heal. Now, ano nangyari nung napagaling itong lumpo? 40 years na lumpo yung tao. 40 years na nalumpo, hindi siya nakagalaw. Then after 40 years, he met these guys and healed him. Verse 8, paluksoy doon, tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo for the first time, nakapasok siya sa templo, kasama nila, naglalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Ang mga totoong pinagaling ng Lord, nagpupuri yan. Nagpapasalamat. Minsan may mga tao kasi, Lord, pagalingin ko lang ako, ganito gagawin ko, ganito, maglilingkod ako, lahat na sinabi na. Eh, nung pinagaling ng Lord, ay Lord, ano ba nagsabi nila? Kung serve Lord, biro lang yun, ha? Mayroon kayong mag-serve sa'yo. Diba? O minsan, Lord, sana ipagdalaw ko itong pinagpe-pray ko, work, or maybe itong hinihingi ko, sana ibigay niyo, i-provide po ninyo. At pagka binigay po ninyo yan, maglilingkod ako sa inyong tapat. Ilang pangako na kayang binitawan natin sa Lord at hindi natin tinutupad.
Alam niyo, merong sinabi ang Lord tungkol sa mga nangangako sa Kanya. Tingnan niyo yung sinabi ito sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, talatang 4. Ito po ang sinasabi. When you vow, sa Tagalog na lang, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kung tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya, mabuti pa huwag kang mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. See? Kasi alam po ninyo, lahat ng sinasabi natin sa Lord, hindi po niya pinapaliwala. Tinatandaan niya. Bakit? Kasi una, mahalaga tayo sa Kanya. And every simple commitments natin kay Lord, mahalaga para kay Lord yun. Bakit? Kasi every prayer mo rin naman, tinatandaan niya yun. Alam niyo ba yun? Lahat ng prayer mo, tinatandaan ng Lord. In fact, sabi nga ng psalmist, every teardrops were stored in a bottle, ready to be tipped one day to bless you and to overwhelm you. So nagpuri itong lumpo na pinagaling ng Lord. Next, letter C dapat ito, the hungry people, verses 9 and 10. Yung mga taong uhaw at gutom sa healing ng Lord, sa pagkilos ng Lord, bibihira sila makakita. They have been always in the temple. They would go to the temple from time to time to pray and to offer and to worship. But seeing miracles is not ordinary. Hindi mo madalas sila nakakita ng miracle. So when they saw the healing of this 40-year-old man who was 40 years asking and begging alms in the temple, nagulat sila. Nakita ng lahat na siya ay naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo na namamalimos sa pintong maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. The miracle. From time to time, God performs miracles sa buhay ng mga tao. Sa buhay ng mga nananalangin sa Kanya. Sa buhay ng mga humihingi ng himala, God is still performing miracles. Even in our times. Now, may mga tao naman kaya nagtatapat kasi may hinihingi lang na himala. Isa, Lord, gusto ko magtapat sa'yo. Pag pinagaling mo ko, lalo ako magtatapat sa'yo. Conditional service. But praise God, there are those who serve the Lord kahit anong mangyari. Pakinggan man ang kanyang prayer o hindi. Makita niya man yung gusto niya makita sa buhay niya hindi. Tapat na naglilingkod siya sa Lord at yun ang mga tunay na lingkod ni Kristo. Hindi siya tumitingin sa mga sitwasyon sa buhay niya. Hindi siya tumitingin kung maging hawak ang buhay niya bago siya mag-serve. Hindi siya tumitingin kung lahat ng prayer niya pinagkaroon ng Lord. Hindi rin siya tumitingin sa mga tao kung sila kasama niya naglilingkod. Ang mahalaga sa kanya, nagsiserve siya. At yun yung tunay na espiritu ng mga lingkod ng Lord. Alam ba ninyo, when it comes to ministry, ang hinahanap ng Lord ng mga lingkod ay yung servant attitude. If you think you want to be in the leadership because you want to feed your ego, that just to say to people that I am this and that, then you will be disappointed. A true servant of Christ does not aim and aspire for titles or position, but the opportunity to show how much he loves the Lord. Yun ang uling na lingkod ng Lord. The miracle. Next. The message of hope. Number 1, nakita natin, the miracle of the healing of this man. Number 2, the message of hope. Ang mensahe ng pag-asa. Number 1, it catches people's attention. Yung miracle po, umaagaw ng atensyon ng mga tao. At dahil umagaw ng atensyon
nagkaroon ng opportunity si Pedro para ibahagi ang Ebanghelyo. Look at verse 11. Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Nagulat sila, grabe, ano nangyari? Nagkakalakad niya yung lumpo. Sometimes, from time to time, God would do great things and miracles to catch people's attention. Now, you know what's the greatest miracle? Of course, aside dun sa resurrection of Jesus Christ, which is the greatest miracle in Christianity. The second greatest miracle that every believer must know and experiences is the miracle of the saving grace of Christ. Yung miracle na ikaw ay baguhin ni Kristo. Every believer, every born-again believer is born from above. Sila yung pinanganak na muli. You are not born from below, but you are born from above. That's what actually born again means. Born again means you were born from above. You were begotten spiritually by God, so that you begin to experience spiritual life, and that's one of the greatest miracles that we could ever experience. Bakit dakilang himala? Anong mas dakila? Yung ba, may sakit ka? Let's say, example, katulad ng isang taong cancer, may cancer siya. Gumaling siya sa cancer, pero hindi niya nakilala ang Lord. You know what will happen? Time will come, mamamatay din yung tao niya. Kahit magaling siya sa cancer, gumaling siya sa cancer. Time will come, mamamatay din yung tao niya. At kung wala si Kristo sa buhay niya, saan siya pupunta? Mapapahamak siya sa impyerno. How about this? May isang cancer patient din. During the time na siya dumadaan sa chemotherapy, somebody shared to him the gospel of Jesus Christ. And he began to be assured of God's forgiveness and eternal life. And then eventually he died. Pero may Kristo siya sa puso. Who do you think received the greatest miracle? It would be the one who received the Lord Jesus Christ in his heart. Ganon din po. Ang pinakadakilang milagro o miracle na pwedeng maranasan ng tao ay tanggapin niya si Kristo sa kanyang puso at maranasan niya yung kapatawaran ng Lord, matanggap niya yung buhay na walang hanggan at makita niya yung pagbabago ng kanyang buhay na dulot ng kaligtasan ni Kristo. Now, there are those who claim to be Christian and yet parang hindi makita sa buhay nila yung pagiging Kristiyano. They should better check if they are really believers of Christ. Kung sinasabi mo matagal ka ng Christian, parang wala nagbabago, ganun pa rin ang ugali mo, something is wrong. Baka hindi pa, sabi nga gano'n, hindi pa talaga napupuruan. Kailangan mapuruan ng gospel. Now, number 2, the message of hope creates preaching opportunity. It creates preaching opportunity. Nung nakita ng mga tao na gumaling yung lumpo, nagpuntahan sila sa templo. At anong ginawa ni Pedro? Verse 17, nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyari ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Nagugulat si Pedro. Before, napansin niyo si Peter, minsan si Peter may nagtitrigger sa kanya mag-preach. Di ba sa Acts chapter 2, nung nakita ng mga tao na nagsasalita sa iba't ibang lengguwahe, yung mga alagad, mga apostles, nagtataka yung mga tao sa ano nangyari sa mga to, mga Galileans na to. Bakit sila nagsasalita ng iba't ibang mga lengguwahe? Nung nakita ni Pedro yun, tsaka siya tumayo. And he took a stand and begins to explain what's happening. Yeah? Ito naman yun, sa chapter 3.
Nung nakita naman ng mga tao yung miracle, ba't ganun? Ba't gumaling yung tao? Ano nangyari? Nakakita na naman ang preaching opportunity si Peter. So anong ginawa ni Peter? Tumayo na naman siya at in-address niya ang Israel. Sabi niya, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyari ito? Bakit ninyo kami pinititigan? He wants to explain what happened. Because yung iba namamali, akala nila kung sino mga anghel yung dumating. Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili namin kapangyarihan o kapanalan? So, kinokorek ni Pedro. Inaalis niya na yung glory sa kanya. Kasi, it is the Lord's work. Sadly, there are those na pag may nagawa silang ibang bagay na dakila sa gawain ng Lord, they claim the credit. They get the credit. Inaagawan nila ng glory si God. Pero this Peter, ingat na nga siya po na ng glory si God. Sabi, it is not because of us. It is because of God. It is the Lord's work. Verse 13, niluwalhati ng Diyos ang ating mga ninunong. Preach na siya. Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob, ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. He was talking to the same people who shouted, "Crucify him!" And now is the time that he is about to explain the plan of God. Sabi ganon, itinakwil niyo sa harap ni Pilato, gayong pinasyak na nito na palayain siya. Di ba sabi ni Pilato, I do not see any reason to convict this man. Anong sinabi mo na? Crucify him! And these are the same people that crucified Christ. Verse 14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao, si Barabas. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa mga pangyayari ito. You killed the source of life, sabi ka ng bigat ng preaching niya, no? Bakit inaakusan niya? Ayaw pumatay kay Jesus. Very, very strong and hard yung preaching ni Peter. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. The name of Jesus, the powerful name of Jesus is the one that healed this man. Not us, sabi ni Pedro. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. The importance of faith sa healing ng isang tao. The prayer of faith heals. Diba? Remember, ano sabi sa James chapter 5? Kapag may karamdaman daw, anong sabi? Yung may karamdaman, ipatawag ang mga elders. When the Bible said elder, hindi nangangulugan mga may edad agad. Kundi ang elder dito, spiritually mature ang tinutukoy. Not necessarily may edad. Okay? Ang ganito, sa James chapter 5, verse 14, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at bayaran kami sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Yun. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit, hindi dahil sa langis. Kasi minsan nakatopo ko sa langis. Naalala ko may preacher, nagbebenta ng holy oil. Uy, holy oil. No, pinag-pray yung pastor rin, gagawin lahat ng papahin niya. Ang dami na dengoitos. The prayer of faith will heal the sick. Faith to whom? Faith not on the oil. Faith not on the man of God, but faith on God. Pananampalataya sa Diyos. Probably that's the reason why people do not receive healing. Because they were thinking of the wrong object of faith. Mali ang object ng faith nila. Minsan may mga Baptist naman, parang tinanggap na nilang walang nangyayari sa buhay nila. Masyadong extreme na traditionalist yan. I personally believe that God still performs miracles according to His will, way, and time.
Last. Message of hope changes us to take action. Binabago tayo upang tumilos po tayo. Verse 15, mga kapatid, alam kong hindi ninyo maunawaan. Peter was preaching here. Alam kong hindi ninyo maunawaan ang inyong ginagawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Sabi niya, hindi nyo kasi naintindihan ang ginawa niyo, kaya pinako si Jesus. Sa ganitong paraan ay natupad ang tagal nang ipinahayag ng Diyos sa pagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Hinula na po sa Biblia na si Kristo ay magdudusa at papatay ng mga tao. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susubukit niya si Jesus ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Time will come, Jesus will come again for us. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay. Everything will change. Ibig sabihin, pati sa Israel, particularly kasi ang preaching ni Paul, mga Israelites, and ni Peter, sabi ni Peter, babaguhin ng maraming babaguhin ng Lord sa atin. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa magitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang lahat ng mga propeta kasama si Samuel at ang mga kasunod niya ay nagpahayag din tungkol sa panahon ito. Sabi ni Peter, the things that are happening now, the things that transpired and are happening now have been prophesied by the prophets of old. Kaya huwag po kayo magulat, sabi ni Pedro, lahat ng nangyayari ito ay inihula na po. Ang mga pangako ng Diyos sa magitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham na pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lahi. Ine-explain ni Peter yung plano ng Diyos para sa Israel. Out of Israel will come the Savior of the world. And every families of the world will be blessed because of your seed, the Messiah. Kaya matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. God wants us to live every day for Him with continuous repentance of sin. Patuloy tayong binabago. Every day. Not all believers, pagtanggap niya, totally changed na siya. There are those na kailangan unti-unti niya pang hilingin kay God yung lakas para ma-overcome yung kasalanan. That's growth. That's where growth comes in. So that's our message this morning. The miracle and the message of hope. The miracle of healing the man who is there in the temple for 40 years. And the message of hope. Pag may ginagawa si Lord na kakaibang bagay, si Pedro, ano yung ginagawa ni Pedro? Ginagamit yung opportunity to share the gospel. Kaya pag ginagawa niyo po yun, when there is an opportunity to share the gospel, you share Christ. Sabihin natin, birthday man yan. Let's say, lalo pag, let's say may namatayan. These are good opportunities to share Jesus. Okay, kahit ordinary day lang. The best miracle you could ever share ay yung binagong buhay mo. Di ba? Ngayon ang pinakamagandang pwede mong ibahagi to catch your friend's attention. Minsan yung mga tao hindi ka papansinin sa sinasabi mo.
Pero pag nakita nila yung pagbabago ng buhay mo, then they will begin to believe that you are telling something real. Because they see the change in you. Now, meron pa po tayo, bibigyan ko kayo ng medyo mahabang time para magkaroon po tayo ng reflection. Bakit natin ito ginagawa? Kasi po, hindi natin kultura ang discipleship. And kahit bumili ka po ng schedule nyo during the week, wala rin naman magbibigay ng schedule for Bible study. So, ang gagawin lang natin, while the message is still fresh, we are going to do breakout session. So, humanap po kayo ng grupo, let's say, 2 or 3. Partner po. And you are going to discuss 2 questions. Una, bakit isang himala para sa iyo ang balita? So, personal opinion mo yan. I-share mo lang yung personal opinion. Pero hindi ka magpe-preach, hindi ka magle-lecture. Okay? Iwanan yan ha. Hindi ka magle-lecture kasi sharing time to. Reflection po ito. Personal reflection mo po na gusto mong ibahagi. Bakit para sa iyo isang himala ang mabuting balita? Number 2, ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo na maaari mong gamitin sa pagbabahagi ng kaligtasan? Okay? So, humanap po kayo ng partner, siguro tatlo. Ano ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung siguro si Tatay Big at saka si Roderick. Kayo, samahan ng isa. Kaya tatlo dyan. Si Roderick at saka si Katingling. And then, okay kayo tatlo. Baka yung pag-usapan niyo. So, ito yung question. Bakit isang himala para sa iyo ang mabuting? Bigyan niyo bawat isa ng at least ng time para makapag-share ng opinion niya. So ito maganda sa sharing ng opinion. Wala pong mali. Pag opinion niyo yan, mali. Wala pong mali dyan. Kasi opinion niyo yan. Okay? Kumbaga sa opinion niyo yan. At ano sa tingin niyo yung mga tinuturo niya sa pangangaralan ng Ebanghelyo o ng salita niya kanina. Okay? And then, the time starts now.